Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang pa manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. 4 na araw na lang at mag-New Year na. Magpapaalam na tayo sa 2023. Sasalubungin natin ang 2024. So pag mga ganyang panahon na guys, alam naman natin, marami na ang nagwi-wish o usong-uso ang New Year's resolution na maraming babaguhin sa buhay, di ba? Kung medyo chubby tayo, so kailangan natin mag-diet ng konti muna, di ba? So yun nga lang, dahil masarap yung pagkain ngayon, ewan ko lang kung kakayanin mong mag-diet. So minsan aayusin mo rin, gusto mo sa financial na minsan laging kapos, di ba? O kaya may marami namang pera, hindi mo alam saan napupunta. Isa yun sa mga New Year's resolution. O ayusin na mismo yung buhay. Yung mga bisyo mo, kailangan tanggalin mo na. Kahit unti-unti lang muna. Hanggang sa mawala na. So yung landas mo, kung naliligaw ka na, di ba? Kailangan mo na rin ayusin. Yung paghawak din ng pera. Di ba? Yung sa trabaho, kung lagi kang nalilate. So kailangan agahan mo ng konti kasi mas matraffic ngayon, di ba? Kung lagi kang kayo nag-aaway ng asawa mo o ng mga kapatid mo, o mga jowa mo, mag-adjust ka na rin kasi paparating na nga ang New Year. So, kailangan yung landas mo, babaguhin mo kung marami ka na-encounter na mga problema at sumablay yung mga desisyon mo. So, kailangan mo mag-adjust para sa tamang landas. Kaya, ayon sa Salmo, chapter 16, verse 11, itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Yan guys, di ba? Napakaganda ng mensahe. Sabi dito, tinuro mo ako sa magandang landas na sa piling mo, diba? Patungo sa buhay na walang hanggan o ligayang walang hanggan. So ang sinasabi niya dito guys, yung sa langit, na yun ang magiging final destination natin. So hindi naman natin sinasabi na magiging perfecto na ba ang buhay natin dito sa mundo pagka sumunod ka sa utos ng Diyos. Hindi. Marami pa rin tayong may encounter na mga problema natin sa buhay. So dito kasi sa mundo na to guys, lahat tayo journey lang o naglalakbay lang. Hindi talaga ito yung ending natin, yung final destination natin. Kaya napakagandang pakinggan na kapag sa piling ng Diyos at yung landas natin ibinigay natin sa Diyos, sigurado ang patutunguhan natin ay buhay na walang hanggan. Parang umuwi ka na sa probinsya, di ba? Pag ngayon maraming uwi ngayon ng probinsya, at pagkakabisado mo na ang probinsya mo, kaya bako-bako man yan, maulan, di ba, matraffic o kung ano, masaya ka na kasi alam mo makakapunta ka ulit o makakapasyal ka sa iyong bayang sinilangan. Kung saan ka mang probinsya, siguradong masaya ka kahit alam mong gagastos ka, di ba? Dahil makikita mo yung mga kapatid mo, magulang mo, mag-anak mo, di ba? Na kababata mo na nandun, na matagal, lalo na kung matagal ka nang hindi umuwi sa iyong probinsya. So, ganun din ang sinasabi ng Diyos na mag-iiba na ang buhay mo ngayon dapat. Magiging generous ka na, matulungin ka na, kahit sa simpleng bagay, kahit sa maliit na halaga. Hindi naman kailangan million, di ba? Para makapag-donate ka, makapagbigay ka sa kapwa mo. Kahit barya-barya lang. Lalo na may mga pulubi na nakita natin sa kalsada. Marami yan guys. Abot ng tulong para yan dun sa inaasam natin. Kasi balang araw, di ba? Mawawala tayo dito sa mundo na to. Yung paglalakbay natin matitigil na at pupunta na tayo dun sa final destination na kung saan nandun ang kaharian ng Diyos at mga mahal natin sa buhay, mga banal na tao na nauna na sa ating nakapunta dun sa final destination. So tayo habang naglalakbay pa dito sa mundo na to, kailangan muna nating mag-adjust, di ba, ng ating buhay para tumino, maging maayos. Kung sumablay tayo mga 10 years ago, 20 years ago, nakita mo na
Pag ang landas mo, ginawa mo ng pansarili, sarili mo lang diskarte, hindi mo yan inaalay sa Diyos o pinapaubay sa Diyos, tsak yun, sasablay ka na naman ngayong 2024. Kaya sabi nga sa Salmo, di ba, sa piling mo, o Diyos, doon ko makakamit ang kasiyahan, ang buhay na walang hanggan. Dahil dito kahit anong gawin natin, hindi matatapos ang problema. Nandyan paragi yan at hindi yan mawawala, parte ng ating paglalakbay dito sa mundo. Kaya yan sana ang ating hilingin sa Diyos na minsan, di ba, mga pangalupa lang ang ating hinihiling sa Diyos. Kagaya ng lagi natin pinagdarasal dito, karamdaman, pinansyal at relasyon. Ito yung mga panglupa na habang naglalakbay tayo ay okay naman, importante rin, pero masanga rin natin yung final destination natin dun sa langit. So kung ikaw ngayon ay may matinding karamdaman, mabigat na problema sa pinansyal, lalong-lalo na sa relasyon mo sa pamilya mo, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa Diyos at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ibibigay. Ano mga iyong kahilingan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Tayo po yung magdasal. Lord, bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, bedridden na, may taning na sa buhay, Lord, at may cancer na siya, stage 4 na, Lord, at kung ano pa mga mabigat na karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po niya mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po, Lord, i-bless niyo po ang kanyang katawan. Ganon din naman sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, paghilumin niyo po ang kanilang mga sugat, pagpikis-pikisin niyo po muli, Lord. Ganon din po sa pinansyal na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng upa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Sa mga lahat ng ito yung hiling namin, sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Jesus Christ Santo. Amen. Thank you very much po.